Kahit anong oras, mabubuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Gusto ng Diyos na inaawitan mo siya. Ganun yan. Kasi ang Panginoon, sinasamba ng milyon-milyong anghel yan. Alam niyo ba yun? Maaawit ang libo-libo na milyon na anghel, milyon anghel, umaawit sa Diyos. Ikaw, sino ka ba? Sino ba tayo? Tama lang, namunawaan natin na magbigay tayo pasalamat sa Panginoon. Yan. Dahil ako sinasabi, ang kaluluwa mo, hindi sa iyo yan, sa Diyos yan. Kung walang kaluluwa ang katawan mo, matagal nang bulog yung katawan mo. Meron kang kaluluwa. Yung isip mo na yan, hindi yan taba. Andiyan dyan ang kaluluwa mo, naka-engrave yan. Dahil kung walang kaluluwa yan, taba lang, parang taba lang ng baboy ang utak mo. Ang puso, tinatawag na kaluluwa, akala mo yung puso natin. Actually, ang puso natin, kahit tanggalin mo, palitan mo ng makina, may puso ka pa rin. May emosyon ka pa rin. Doon magpapatunay na ang kaluluwa mo ay ang emosyon mo. So, ganun po yan. Kailangan makilala natin ang sarili natin kung ano tayo. Totoo talagang malalim ang tao. Pero ang Diyos ang nagpapaliwanag kung ano ang tao. Hindi mga eksperto nga, mga scientist nga, mga palubhasa, mga doktor, araw-araw hinihiwa ang katawan ng tao. Hindi nila alam may kaluluwa ang tao eh. Hindi nila makita eh. Hindi nila makita sa microscope. Kaya ang Biblia, wala pang tinatawag na scientist. Ang Biblia sinasabi na, may kaluluwa ka. Imagine mo, ang tagal na sinasabi. May kaluluwa ang tao. Hindi ka lang katawan. May kaluluwa ka rin. Nung dumating ka sa mundong to, ang espiritu mo ay blanco. Bakit blanco? Kasi baby ka. Ang alam mo lang, sumubo ng kamay mo. Yan, at gumawa. Yun pala ang alam mo. At tumete. At pinaawayan ng Diyos na magkaroon ka ng kaalaman. Sa magitan ng magulang mo, turuan ka ng tungkol sa Diyos, turuan ka ng tungkol sa tama. Kasi mga magulang mo, walang alam sa Diyos at hindi nagkaroon ng tama. So mas mahirap sa'yo na unawain ang salita ng Diyos. Lalo na pag matanda ka na. Kasi lahat sinusubok mo na. Hindi mo kagad pinapaniwalaan. Kailangan mo pa na matinding patotoo at tinatawag na mirakulo para matangay ka ng Diyos. Napakahirap na. Kaya sa ating mga mature na tao, bago tayo magpamilya, maganda na maunawaan natin ang salita ng Diyos upang madali nating maipakain sa ating mga anak, sa kanilang kaisipan at sa kanilang kaluluwa. Sapagkat pag lumaki yan, madaling mahahatak yan ng ano ng mundo, offer ng mundo. Madaling mahahatak yan ng mga pakulo ni Satanas. Ang mga pakulo ni Satanas, puro pang argabyado ng tao at puro pang nalamang at puro pang sariling progreso. Yan. Halimbawa, gusto nila magkaroon ng magic at anting-anting. Para ano? Para madaya kanila. Para magulangan kanila, para advantage sila. So makikita mo ang offer ng ng isang anting-anting, na ino-offer ng mga demons, pandaraya. So ano yung pandaraya? Witchcraft ang ibig sabihin yan, witchcraft. So meron na narinig mo yung Beelzebub. Sino narinig kay Beelzebub? Ano naman si Beelzebub? Yan si Beelzebub ay hari ng kadumihan. So kung ano man kadumihan na ginagawa ninyo sa sarili ninyo, iyan ang mga offer, presentation ni Beelzebub sa bawat isa. Kasama na dyan yung mga evil habits. Maaaring sex, maaaring pag-iinom, maaaring paglalasing, mga malalasing mga ginagawa sa buhay. Beelzebub pero ang may hawak niyan. Sino naman si Jezebel? Yan. Si Jezebel.
patungkol sa paghihikayat ng bawat masama sa pamamagitan ng mga pisikal na bagay o tinatawag na mga technology, ino-offer ng technology ay nakapailalim yan sa panghihikayat ng Jezebel. Yan. So, paano ko makakalapit kay Kristo kung nasasaklayan ka na ng mga evil spirit? Na evil spirit yan. May pangalan lang na Beelzebub at saka Jezebel at saka ito ni Satan. Oh. May mga pangalan yan. So yung bagay ito, medyo malalim pang pag-usapan kasi tinatawag na theology yan. Nagbigay lang ako ng mga spiritual na siyang dumadaya sa tao. Na siyang dumadaya upang mapahamak tayo, upang maagaw tayo ang ating tinatawag na attention sa Panginoon at ating pagnanais na makilala si Jesus. Ayan. Si Pablo, sabi niya, itinuturing niyang kawalan ang lahat ng bagay na nasa kanya na upang makilala niya lang ang kalaliman, kapangyarihan at paghahari ng Kristo Jesus. Si Pablo na isang dalubhasa sa pagtuturo ng kasulatan ng Old Testament. So ngayon tayo mga Pilipino, binigyan tayo ng kasama ng grasya, habag, na hindi ibig sabihin na busuhin mo ang grasya, yung habag ng Diyos. Ay hindi po, hindi ganun ang ibig sabihin na ina-offer sa atin. Pati tayong walang kaligtasan dahil mga Israelita lang ang may kaligtasan. Nung dumating si Kristo na kanilang dininay, ayan, nagkaroon ng kaligtasan tayo, binigyan na rin tayo ng tsansa. Mga Pilipino, Amerikano, Chinese, lahat. Wala nang pinagkaiba ang Hudyo at ang Pilipino. Lahat magiging anak ng Diyos at lahi ni Abraham. Gusto niyo ba maging lahi ni Abraham? Magiging lahi kayo ni Abraham. Tayo, pag nagpabautismo ka sa pangalan ni Kristo. Bakit? Kasi yung mapasasama ka sa kanyang katawan. Yun ang sasaksihan ng mga anghel sa iyong book of life. Actual na tinatawag na accomplishment o actual na publication mo na sumasanib na sumasakatawan ka sa righteousness na ino-offer ng Kristo. Kaya ikaw ay mapapabilang sa angka ni Abraham, hindi dahil sa katawan, kundi spiritual. Ang kaluluwa mo ay mapabilang sa lahi ni Abraham. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Abraham ay naging kaibigan ng Diyos dahil sa mga ganyang pananampalataya. So ganun din naman, ang magpapabautismo sa pangalan ng Panginoon ay mapapasama sa kanyang katawan at mapapabilang sa mga lipi, lahi ni Abraham. Dahil ikaw ay umanib, sumama kay Kristo. Sumanib pa sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. So, ganoon. Kaya tuwing titignan ka ng Diyos, o tumatawag ka, pagtingin siya sa iyo ng Diyos, ang nakikita na sa'yo, ang Kristo nakalakit sa iyo, ang Kristo. Kaya ikaw ay lubhang mamahalin ng Diyos. Ganun po yan. Pero pag walang nakita sa iyong Kristo, ang Father God, ang Diyos, sa halip na sagutin ka ng Diyos, bakit ihulog ka pa, pabayaan ka. Pero ang tumatawag at lumalapit sa Panginoon, minamahal ng Ama. Dahil yan ang kanyang layunin, lumapit lahat sa anak, ang bawat isa. Dahil ang anak ang nagpakahirap, ang napako sa krus. Ang kanyang dugo ay dumaloy at pumatak doon sa tinatawag na arko ng covenant. Paano pumatak ang dugo ng Kristo sa arko ng covenant o ark of the covenant? Kasi noong panahon sa Holies of Holies sa Temple of Solomon, ang mga Israelita nag-o-offer ng tinatawag na blameless animals. At pag sinabay na yun, winiwisik ang dugo doon sa ark of the covenant ng
ng Holy Priest, ng High Priest. Sino yung High Priest? Hindi yan si Papa Picolino, Ano yan? Mga Levita yan na napipili sa pamamagitan ng rapol. Yung rapol ang papasok doon sa Holies of Holies. Bakit? Sige, pag pumasok ka doon, nandun yung Ark of the Covenant. Pag nahipo mo na yun, hindi ka malinis, patay ka nga, pari ka. Papatayin ka doon. Kaya hindi pwedeng hawakan ng makasalanan yun. Kaya pinipili o nirarapol ang papasok doon. Ngayon, dumating ang panahon na wala na yung templo. Si Jesus na ang naging high priest, pinaka-high priest. Siya ngayon ang tinatawag na nagbuwisip ng dugo, ng kanyang dugo. Alam niyo ba na ang dugo ni Jesus Christ ay buhay hanggang ngayon, hindi namamatay? Yan ang natuklasan ng isang archaeologist na si Wyatt. Kasi yung Golgotha pala, yung lugar na pinako si Cristo kung saan sa labas ng Jerusalem, yung poste ng krus ni Jesus, sa ilalim nun, dahil nga ninanakaw ng Roman Emperor ang lahat ng articles na mahalagang mga articles o mga ano ba tawag yan? Yung mga halimbawa, yung mga menorya, yung candlestick, Ark of the Covenant, yung yung lalagyanan ng wine. So lahat yan, itinago ng mga Israelita. Yung pala, yung tinago ng Ark of the Covenant, doon sa ilalim na itago, na mismo pinakuha na ni Jesus sa labas na tinatawag na lugar ng mga bungo. Doon tinusok yung cross ni Jesus Christ. Kaya nung mamatay na ang cross, sa cross, si Jesus Christ, naglindol. Alam nyo kung bakit naglindol? Nag-crack yung pinaka-foundation noon. Doon pala sa ilalim nun, nandoon ang Ark of the Covenant. Doon nawisik ang dugo ng Kristo. Minsan lang nag-alay, pero inalay niya yun. Walang taong gumawa. Ang Diyos mismo ang nag-alay nun. Dahil pinatset ni Ron Wyatt nang na-describe nila yung kailaliman noon. Nakita nila ang wala nang Ark of the Covenant. Ang nandoon ay yung table na lang na pinatungan ng Covenant. Ark of the Covenant. At doon may mga dugo na tuyo na. Pinatset ni Wyatt Ron yung dugo na yun, kung kanina yun. Tapos, pinalo niya si Tel David. Pinatset niya. Ngayon, ayon doon sa report na nagtitest, tinatanong si Ron Wyatt kung kanino yung dugo na yun. Bakit kulang ng tinatawag na white chromosomes. Kompleto yung chromosomes na 23 o yung sa babae na chromosome. Ang white chromosome, isa lang ang white chromosomes. Yun pala ang dugo ni Christ. Isa lang ang white chromosomes. Pero sa dugo na para sa babae, nandugo ang kompleto. Kaya si Jesus Christ, wala talagang ama, kundi miracle talaga ng Diyos na gustong mabuhay. At ang matindi doon, tinanong nila, kailan ba ito namatay? Bakit? Sabi na. Kasi hanggang ngayon, buhay ang dugo na to. 2024 years, hanggang ngayon ang pinachat ni Ron Wyatt, yung cross na yun na pumuhay, yung dugo na yun na pumunta sa ilalim, na kinapakuha ni Jesus Christ, yung dugo na yun, hanggang ngayon, buhay. Kaya si Jesus Christ, hanggang ngayon, buhay. Power ang dugo mismo ni Jesus Christ ay buhay. Yun ang winisip niya sa Ark of the Covenant para mapatawad niya ang lahat ng tao. May paunang bayad na. May paunang bayad na tayo. Kaya kailangan pahalagahan natin ang kaligtasang inoffer ng Kristo. Sapagat buhay niya ang ibinayad niya para sa ating buhay. Muling ulitin.
Buhay niya ang ibinayad sa ating buhay. Yan. So dito po natatapos ang ating tinatawag na pangangaral, ating evangelism, na ang Kristo po ay buhay. Ang ating Diyos, ang anak ng Diyos, balik pa rin mo man, ang Diyos anak, pwede pa rin. Maraming salamat po. Salamat po, takilang Diyos sa hapon ito, Panginoon. Sa gayang ikaw sa buhay. Lahat ng mga nakarinig, Panginoon, malaking